Kabanata 1. Sa ibabaw ng kubyerta. Sa Bapor Tabo, naglalakbay ang iba't ibang uri ng tao patungo sa Laguna. Ang bapor ay simbolo ng lipunang Pilipino, mabagal ang proseso at puno ng diskriminasyon. Sa ibabaw ng kubyerta, naroon ang mga prayle, opisyal at mamamayan na nag-uusap tungkol sa mga isyong panlipunan, tulad ng pagpapalalim ng ilog. Si Simon, ang misteryosong alahero na lihim na si Crisostomo Ibarra, ay nagpapanggap bilang tagapayo ng mga makapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Tauhan: Simon, Don Custodio, Ben Saib, Padre Salvi, and si Basilio. Mga pangyayari: nagpahayag ng mga walang silbing ideya si Don Custodio sa pagpapalalim ng ilog. Simon, bagamat tahimik, ay nagmamasid at naglalatag ng mga plano para sa kanyang paghihiganti. Ngayon, pupunta na naman tayo sa Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta, naroon ang mga karaniwang pasahero tulad ni Basilio at Isagani. Habang nasa ibabaw ay nagkakatuwaan, ang mga nasa ibaba ay nagtitiis sa init at sikip. Si Basilio, isang mag-aaral ng medisina, ay nag-uusap kay Isagani, isang makata, tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Simon ay naroon din, tahimik ngunit nagbabalak. Ang mga tauhan dito sa kabanatang ito ay sila Basilio, Isagani at Simon. Sa kabanatang ito, pinapakita ang diskriminasyon sa lipunan. Lumilitaw rin ang magkaibang pananaw ni Basilio na praktikal at Isagani na idealistiko. So, dumako naman tayo sa Kabanata 3 na ang pamagat ay ang mga alamat. Habang naglalakbay ang Bapor Tabo, nagkaroon ng pagkakataon ng mga pasahero ng magkwentuhan upang magpalipas ng oras. Si Doña Victorina, na kilala sa kanyang kayabangan at pagpapanggap na parang Kastila, ang unang nagbahagi ng alamat tungkol sa malapad na bato. Noong una, ang malapad na bato ay banal na lugar, ngunit nang ito'y iwan ng mga espiritu, naging tirahan ito ng mga tulisan. Ang alamat ay sumasalamin sa paniniwalang ang kasamaan ay likas sa tao, lalo na kung walang gumagabay sa moralidad. Sinundan ito ng kwento ni Padre Florentino tungkol kay Doña Jeronima, isang babaeng umiibig sa isang lalaking nangakong pakakasalan siya. Ngunit ang lalaki ay naging arsobispo at nang magpakita si Doña Jeronima upang tuparin ang pangako, siya'y itinitwa nito dahil sa labis na paghati. Siya'y namuhay bilang ermitanya sa ilang kuweba. Ang kwento ay sumasalamin sa trahedya ng pag-ibig at mga sakripisyo ng pananampalataya. Panghuli naman ay ikunento rin ito tungkol sa isang dambuhalang buhaya na naninirahan sa ilog, na sinabing kumakatawan sa kasakanian ng tao ang mga mapang-abuso at opisyal sa lipunan. Ang buhaya ay tinuturing na isang halimaw na nagdulot ng takot sa mga tao. Ang tauhan dito ay si Doña Victorina na nagkwento ng malapad na bato, si Padre Florentino na nagkwento tungkol sa kay Doña Jeronima, at si Simon na tahimik lang nakikinig sa kwento at nagmumuni-muni tungkol sa kanyang paghihiganti. Dako naman tayo sa Kabanata 4 na pinamagatang Kabesang Tales. Si Kabesang Tales ay isang magsasaka na nagsikap upang magkaroon ng lupa, ngunit ito inangkin ng mga prayle. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nawalan siya ng lupa, pamilya at kalayaan. Dahil dito, napilitan siya maging tulisan upang maghiganti. Si Huli, ang anak naman na babae ni Kabesang Tales, ay nagtrabaho bilang alila upang mabayaran ang kanilang utang. Samantala, si Tano, ang anak na lalaki, ay napilitang maging sundalo. Mga tauhan sa kabanata na ito: Kabesang Tales, sumisimbolo ng mga magsasakang inaapi. Huli, sakripisyo ng kabataan para sa pamilya. Tano, kawalan ng kalayaan ng mga mahihirap. Ito ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 4. Una, inilalarawan ang kawalan ng katarungan ng mga prayle sa mga magsasaka. Pangalawa, pinapakita ang paghirap
ng buhay ng pamilyang Pilipino sa ilalim ng kolonyal na sistema. At ito naman ang mga simbolismo sa Kabanata 4. Pagiging tulisan ni Cabezang Tales. Ito ay sumisimbolo sa revolusyon ng mga inaaping Pilipino. At ayun lamang po ang mahalagang pangyayari, simbolo at mga tauhan sa Kabanata 4. Dumako naman tayo sa Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. May isang kutsero na naglalakbay kasama si Basilio patungong San Diego upang dumalaw sa misa. Napansin ni Basilio ang kutsero na takot dahil wala siyang dalang sedula. Makikita ang takot ng mga Pilipino sa mga abusadong opisyal. Sa Kabanata 5, ang mga pangyayari ay pinapakita dito ang pang-aabuso ng mga Gwardiya Sibil. Si Basilio ay nagbabalik sa San Diego upang bisitahin ang puntod ng kanyang ina na si Sisa. Kabanata 6. Si Basilio. Inilarawan ang buhay ni Basilio mula sa pagkamatay ng kanyang ina hanggang sa makapasok siya sa paaralan. Sa kabila ng kahirapan, nagsikap siyang makapag-aral ng medisina. Naging modelo siya ng isang determinasyon at pagsisikap. Tauhan, si Basilio. Pangyayari. Nilalarawan ang hirap at pagsisikap ni Basilio bilang mag-aaral. Nakita ni Basilio si Simon sa puntod ng kanyang ina. Papunta na naman tayo sa Kabanata 7, si Simon. Nakita ni Basilio si Simon sa puntod ng kanyang ina. Dito nalaman ni Basilio ang tunay na pagkatao ni Simon bilang si Crisostomo Ibarra na nagbabalik upang maghiganti. Sinubukan ni Simon na hikayatin si Basilio na sumali sa kanyang revolusyon, ngunit tumanggi si Basilio dahil naniniwala siya na maaaring makamit ang pagbabago sa mapayapang paraan. Ang mga tauhan na narito ay si Simon at si Basilio. Ang pangyayari ito ay natuklasan ni Basilio ang tunay na pagkatao ni Simon. Tumanggi si Basilio na sumama sa plano ni Simon dahil sa magkaibang paniniwala. Dumako naman tayo sa Kabanata 8 na ang pamagat ay Maligayang Pasko. Ipinakita sa kabanata nito ang hirap na buhay ni Huli matapos siyang maging alila upang mabayaran ang utang ng kanilang pamilya. Ginamit ng mayamang si Hermana Pensyang ang pagkakataon upang pagsamantalahan si Huli, habang pinilit din siyang magdasal at magpakabuti bilang alipin. Sa araw ng Pasko, sa halip na kasiyahan, kapighatian ang naramdaman ni Huli. Ang tauhan sa pamagat na ito si Huli at si Hermana Pensyang. Ang mahalagang pangyayari ay ipinakita ang pagsasamantala ng makapangyarihan sa mga mahihirap. Ang Pasko ay naging simbolo ng kawalan ng pag-asa para kay Huli. Dako naman tayo sa Kabanata 9 na pinamagatang si Pilato. Si Tandang Selo, ang ama ni Cabezang Tales, ay nawala ng boses dahil sa labis ng sama ng loob. Sa kabila ng paghihirap ng pamilya, walang ginawa ang mga may kapangyarihan upang tulungan sila. Ang mga tao sa bayan ay naging tulad ni Pilato, walang ginagawa kahit may mga nagaganap na kawalan ng hustisya. Narito ang mga tauhan sa Kabanata 9. Una, Tandang Selo, Cabezang Tales. At ito ang mga pangyayari. Ang pagkawala ng boses ni Tandang Selo ay sumisimbolo sa kawalan ng lakas ng mga mahihirap. Ang kawalan ng pakialam ng tao ay sumasalamin sa pagiging inutil ng lipunan sa harap ng mga pang-aabuso. Dumako naman tayo ngayon sa Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Sa kabanatang ito ay naganap ang tahanan ni Cabezang Tales. Ipinakita rito ang malaking pagbabago sa buhay ng pamilyang Tales dahil sa pag-ayaw ng kanilang lupa ng mga praile. Naging ganap na tulisan si Cabezang Tales matapos siyang maghimagsik laban sa mga umabuso sa kanyang pamilya at ari-arian. Samantala, pinakita rin ang karakter ni Huli, ang anak ni Cabezang Tales, na nagsusumikap upang mabawi ang kanilang lupa at
mailigtas ang kanyang ama mula sa kapahamakan. Napilitang magsilbi si Huli bilang utusan para bayaran ang ramson na hinihingi ng mga tulisan kapalit ng kalayaan ng kanyang ama. Ang kabanatang ito ay sumasalamin sa kawalan ng hustisya at pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan laban sa mahihirap. Ipinakita ni Rizal ang hirap ng mga Pilipino noong panahong iyon dahil sa ganid ng mga dayuhan at simbahan sa kayamanan at lupa. Dumako naman tayo sa Kabanata 11, ang Los Baños. Ang kabanatang ito ay naganap sa Los Baños kung saan nagtipon-tipon ang Kapitan General at ang kanyang mga opisyal para sa isang araw na pahinga at libangan. Sa halip na mag-usap tungkol sa mahalagang usapin ng bayan, napunta ang kanilang diskusyon sa mga walang kwentang kabuluhan tulad ng sabong at sugal. Habang nag-uusap, dumating si Simon at sinubukang impluwensyahan ang Kapitan General tungkol sa ilang mahalagang issue, kabilang na ang kanyang mungkahi na paluwagin ang mga patakaran sa pagnanegosyo upang ang mga Pilipino ay magtagumpay at magpayaman. Gayunpaman, hindi gaanong binigyang pansin ng mga opisyal ang mungkahi ni Simon, sapagkat mas interesado sila sa kanilang pansariling kapakanan at panglibangan. Ipinakita ang kabanatang ito ang kawalan ng malasakit ng mga opisyal ng pamahalaan sa karapatan ng bayan. Sila ang masyadong abala sa kanilang luho at kasiyahan na nagdudulot ng kawalan ng direksyon sa pamahalaan ng bansa. Ginagamit ni Rizal ang kabanatang ito upang ilarawan ang katiwalian at pagiging inutil ng nasa kapangyarihan noong panahon ng kolonyal na pamamahala. Ngayon, tayo naman ay dumako sa Kabanata 12, Placido Penitente. Sa kabanatang ito, ipinakilala si Placido Penitente, isang mag-aaral mula sa Batangas na nag-aaral sa Maynila. Punong-puno siya ng sama ng loob at pag-aalinlangan tungkol sa kanyang edukasyon. Napapagod na siya sa sistema ng edukasyon na walang pakialam sa tunay na karunungan at higit na inuuna ang pag-aaral ng mga walang kabuluhang bagay na ipinapataw ng mga praile. Habang naglalakad papunta sa klase, nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase na pilit siyang hinikayat na sumama sa isang pag-aaklas laban sa mga hindi makatarong na sistema ng paaralan. Gayunpaman, pinili niyang umiwas dahil ayaw niya masangkot sa gulo. Sa klase, naramdaman ni Placido ang labis na kawalang katarungan na siya'y tawagin ng guro upang sumagot. Sinubukan niya magpaliwanag, ngunit ipinahiya siya nito sa harap ng klase. Dahil sa insidenteng ito, lalong tumindi ang galit ni Placido at napag-isipang itigil ang pag-aaral. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabulukan ng sistema ng edukasyon noong panahon ng Espanyol, kung saan ang mga mag-aaral ay hindi nabibigyan ng tamang pagtrato at edukasyon. Ipinapakita rin ang damdamin ng kabataan na puno ng pangarap, ngunit nawawala ng pag-asa dahil sa mga balakid sa kanilang paligid. Iulitin mo na lang. Dumako naman tayo sa Kabanata 13. Ang pamagat na ito ay ang klase sa pisika. Sa kabanatang ito, ipinakita ang sitwasyon sa klase ng pisika sa pamantasan. Ang klase ay pinamumunuan ng isang paring guro na hindi interesado sa pagtuturo at walang tunay na kaalaman sa agham. Ginugol ng guro ang oras sa pagpapakita ng mga eksperimento na hindi naiintindihan ng mga estudyante at hindi rin niya maipaliwanag ng maayos. Isang eksperimento tungkol sa elektrisidad ang ginawa sa klase. Ngunit dahil sa kapabayaan ng guro, hindi ito naging matagumpay. Sa halip na aminin ang kanyang pagkukulang, sinisi niya ang mga estudyante at nagbigay ng mga parusa. Sa kabilang banda, ipinakita rin ang iba't ibang reaksyon ng mga mag-aaral sa klase. May mga estudyanteng natatawa, may mga walang interes at may ilan ding tulad ni Placido Penitente na lalong nadismaya sa sistema ng edukasyon. Ang kabanatang ito ay malinaw na
pagkitistimon ni Rizal sa mababang kalidad ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol. Ipinakita nito ang kawalan ng profesionalismo ng mga guro at ang kawalan ng malasakit sa pagbibigay ng wastong kaalaman sa mga kabataan. Nagpakita rin ito ng kawalan ng hustisya sa sistema kung saan ang mga mag-aaral ang nagdurusa sa kabila ng kanilang hangaring matuto. Dako naman tayo ngayon sa Kabanata 14 na pinamagatang sa bahay ng mga mag-aaral. Sa kabanatang ito, ipinakita ang buhay ng mga mag-aaral na ninirahan sa isang paupaang bahay sa Maynila. Kasama rito ang iba't ibang karakter tulad ni na Isagani, Sandoval, Pecson at iba pang mga estudyante. Habang nag-uusap, tinatalakay nila ang mga isyong kanilang kinakaharap. Pabilang ang sistema ng edukasyon at ang kanilang mga plano para sa akademya ng wikang Kastila. Nagkaroon ng mainit na diskusyon tungkol sa kanilang adhikain sa matatag ng akademya. Si Sandoval, isang Espanyol, ay sumang-ayon sa kanilang layunin, ngunit si Pecson ay pesimista at naniniwalang hindi magtatagumpay ang kanilang plano dahil sa pagkiling ng pamahalaan at simbahan laban sa mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa pananaw, ipinakita rito ang sigasig ng mga kabataan sa paghahangad ng pagbabago. Subalit, lumitaw rin ang kanilang mga pagdududa at takot dahil sa mga hadlang na dulot ng kolonyal na sistema. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, sigalot sa haning ng mga kabataan naghangad ng reforma. Ginamit ni Rizal ang talakayan ng mga mag-aaral upang maipayag ang mga hinaing ng kabataan at ang kanilang papel sa pagsulong ng makabago at makatarungang sistema sa lipunan. Dumako naman tayo ngayon sa Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Sa kabanatang ito, si Isagani ay nakipagkita kay Ginoong Pasta, isang tanyag na abogado at tagapayo ng mga praile upang humingi ng tulong para sa kanilang layunin na maitatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Umaasa si Isagani na makakakuha ng suporta mula sa isang taong may impluwensya tulad ni Ginoong Pasta. Gayunpaman, sa halip na tulungan si Isagani, nagpakita ng pagiging mapagkait at makasarili si Ginoong Pasta. Pinayuhan niya si Isagani na huwag nang ituloy ang plano dahil maaari lamang itong magdala ng problema sa mga mag-aaral. Ipiniliwanag ni Ginoong Pasta na mas mainam na umiwas sa pakikialam sa mga isyong maaaring magdulot ng dilatan sa pagitan ng pamahalaan at simbahan. Sa kabila ng panghihikayat ni Isagani, nanatili si Ginoong Pasta sa kanyang opinyon at hindi tumulong. Umalis si Isagani na dismayado ngunit determinado pa rin ipaglaban ang kanilang adhikain. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagiging oportunista ng mga makapangyarihang individual tulad ni Ginoong Pasta na mas pinipili ang sariling kapakanan kaysa sa pakikibaka para sa pagbabago. Ipinapakita rin nito ang hamon ng mga kabataang may malasakit sa bayan sa pagharap ng mga balakid na dulot ng mga taong walang pakialam sa lipunan. Dumako naman tayo sa Kabanata 16, ang kasawian ng isang incheck. Sa gitna ng maingay na mundo ng negosyo, isang mangangalakal na incheck na si Quiroga ang nangangarap na maging konsul ng kanyang lahi sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang yaman, siya ay kinakabahan ng dami ng kanyang utang sa panahon ng iyon. Lumapit si Simon dala ang kanyang mga alahas at mapalinlang ng mga salita. Quiroga, wika ni Simon, kung nais mong makalaya sa utang, tutulungan mo akong maitago ang mga armas na ito sa iyong bodega.
Walang magawa si Quiroga kundi sumang-ayon. Alam niyang nasa peligro ang kanyang buhay ngunit hindi niya kayang tanggihan ang alok ni Simon. Sa likod ng mga ngiti ng alahero, naroon ang kanyang lihim na balak na gamitin si Quiroga para sa revolusyon. Ngayon, tayo naman ay magtungo sa Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Sa Quiapo, nagkagulo ang mga tao dahil sa isang perya. Iba't ibang palabas ang makikita. May mga mananayaw, palabas sa teknolohiya, at isang banyagang mangangalakal na nanggagalang. Nagngangalang Mr. Leeds. Mga Ginoo at binibini, sigaw ni Mr. Leeds. Halina't masaksihan ang mahiwagang ulo ni Imotis. Sa harap ng mga tao, ipinakita niya ang mumyong ulo. Ito tila nabubuhay at nagsalaysay ng kanyang trahedyo. Kwento ni Imotis, siya ay isang Ehipsyo na nadaya ng makapangyarihan, pinagbintangan ng krimen at pinahirapan. Habang naririnig ang kwento, lumutla si Padre Salvi. Tila ba ang kwento ng ulo ay naglalaman ng mga lihim na siya lamang ang nakakaalam. Dumako naman tayo sa Kabanata 18 na ang pamagat ay ang mga kadayaan. Sa patuloy na pagkilos ni Simon, mas napansin niya ang kawalang katarungan sa lipunan. Ang mga praile ay patuloy na nagbuhulsa ng kayamanan ng bayan, samantalang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Gamit ang kanyang impluensya, si Simon ay nagpatuloy na nagkakalat ng kaguluhan. Lahat ay bahagi ng kanyang plano upang pabagsakin ang pamahalaan. Lahat ay may presyo. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang mga praile at opisyal na nilalamon ng kasakaman. Dako naman tayo ngayon sa Kabanata 11 na pinamagatang ang Mitsa. Isang maliit na silid, si Placido Penitente, na isang mag-aaral at tila nawalan ng pag-asa, ay nagpakita ng kanyang hinanakit sa sistema ng edukasyon. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, palagi binabaliwala ang kanyang kakayahan. Ano ba ang saysay na pag-aaral kung ang mga guro ay puro yabang at nananakot? Tanong niya sa kanyang sarili. At ang kanyang galit ay nag-aalab, tulad ng misa ng isang bomba na unti-unting nasusunog. Sa bawat araw, mas lalong nagiging malapit si Placido sa ideya ng pagre-rebelde, dala ng kawalan ng katarungan na kanyang nararanasan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa Kabanata 20 na pinamagatang ang nagpapalagay. Sa kabanatang ito, makikilala natin si Don Custodio. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay tanyag sa lipunan ng Maynila. Bawat kilos niya ay pinapansin ng mga mamamahayag. Tinagurian siyang buena tinta. Bata pa lamang siya nang dumating siya sa Maynila, siya ay nakapag-asawa ng isang maganda at mayamang mestisa. Aktibo siya at nahirang sa maraming posisyon sa pamahalaan. Kabaliktaran naman ang isinapit nito nang bumalik siya sa Espanya. Walang pumapansin dito ni hindi siya makahalubilo sa mga mamamayan dahil sa kakulangan sa pag-aaral. Wala pang isang taon ay napagpasahan nito ang bumalik sa Pilipinas. Mahigit 15 taon rin siyang sinurin ng kasulatan nang usisain ng mataas na kawani ng ang lagay ng mga balak ng mag-aaral. Sumagot si Don Custodio ng may kasamang pag-aalinlangan bagamat ibig ipakilalang natapos na niya. Ngayon naman ay dumako na tayo sa Kabanata 21 na pinamagatang mga anyo ng taga Maynila. Sa kabanatang ito, mapapakinggan natin ang pagdaraos ng palabas sa samahan ng Operang Pranses ni Mr. Hoy sa dulaang Varidedes. Ikapito't kalahati pa lamang na gabi ay wala nang mabiling tiket. Sa ikawaloy naman halaga, itinatawad sa mangisang-isang nabibiling tiket. Ngunit may isang Kastila ang nararahuyos sa gayong kaguluhan. Siya si Camarón Sosido. Lumapit naman ang isang matanda na katumbalikan nito. Siya si Tio Kiko. Ayon sa nauna, ang nakapuno ng dulaan ay utang sa mga praile. Ang pagbabawal na manood ay mas lalo nakakaakit upang manood ng palabas.
Akala naman ng iba ay may tinuturo ang palabas kung kaya't pinagbabawal ng mga pari ang panonood. Nahati ang Maynila sa dalawa dahil sa nasabing palabas. Tutol ang mga praile, ang mga babaeng may asawa at kasintahan, samantala ang mga pinunang hukbo, mga marino, kawani at maraming matataas na tao ay nagtanggol dito. Sa pag-iisa ni Cameron Susido ay marami itong napuna sa kanyang pagmamatsyag. May narinig siya. Ang palatandaan ay isang putok, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa Kabanata 22, ang palabas. Sa kabanatang ito, maraming mga taong punong-puno ang dulaan. Huli na ng 15 minuto bago magsimula ang palabas, dahilan bakit di na napigilang mag-ingay ng mga tao. Ang mag-aaral ay nakapwesto sa palkong katapat ng kilalalagyan ni Pepay. Ipinwesto din malapit dito si Don Custodio upang mapasang-ayon ito. Nang hapon, sumulat si Pepay at tinipan si Don Custodio, kaya hindi naiwasan itong di dumalo sa dulaan. Masaya ang lahat maliban kay Isagani, sapagkat nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez. Habang nagpapatuloy ang palabas, ay patuloy ding sinasali ni Tadeo sa Kastila ang mga salitang Pranses. Ganon din si Palaez sa magtiyahing kasama niya. Sinang-ayunan na ni Padre Irene ang kahilingan ng mga mag-aaral na magtayo ng akademya, ngunit sa ilalim pa ito sa isang korporasyon. Kung sakaling hindi iibigin ng mga Dominikong masama ang akademya ng universidad. Kakasimula pa lang ng ikalawang bahagi ng palabas nang magtayuan at lumabas ang mga mag-aaral. Dumako naman tayo ngayon sa Kabanata 23 na pinamagatang ang isang bangkay. Sa kabanatang ito, dito natin mapapakinggan kung bakit o kung paano namatay si Kapitan Tiago. Isang araw natagpuan ang bangkay ni Kapitan Tiago. Ang kanyang pagkamatay ay resulta ng sobrang paggamit ng opyo na sinasabing itinulak sa kanya ng sistema ng lipunan. Sa kanyang pagkamatay, hindi nagpakita ng tunay na pakikiramay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga praile ay abala sa pag-aagawan ng kanyang ari-arian. Samantala, si Basilio na dati kasama ni Kapitan Tiago ay labis na nalungkot. Ngunit sa kabila nito, wala siyang magawa upang ipaglaban ang hustisya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga nangyari sa Kabanata 24 na pinamagatang mga pangarap. Kinabukasan, bago magtakip silim ay naglalakad si Isagani patungo sa Malecon upang kitain si Paulita. Inaasahan ng binata na pag-usapan nila ang mga nangyari sa dulaan. Sa kaniyang paghihintay, ay naalala muli ni Isagani ang sari-saring gunita ng kaniyang maliligayang sandali. Naisumpa niya tuloy ang dulaan at ang nakikipagtunggalian na si Juanito Pelaez. Marami na mga sumasagi sa isip ni Isagani at unti-unti na ring dumidilim. Nang lumingon ay nakita niya ang karwaheng dumarating. Lulan si Paulita, ang kaibigan kasama niya si Dulaan at si Doña Victorina. Lumapit si Doña Victorina kay Isagani upang makibalita sa nawawala nitong asawa. Subalit, hindi maituro ng binata sapagkat sa tahanan ng kanyang amain nagtatago. Nang magkaniig na ang magkasintahan, si Paulita ang unang nagpahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi man lang daw siya pinansin ni Isagani dahil sa mga mananayaw siya nakatitig. Sa halip na si Isagani ang manumbat, ay siya pa ang nagpapaliwanag. Sinabi din ni Paulita na si Doña Victorina ang umiibig kay Pelaez at hindi siya. Napadako ang usapan sa bayan ni Isagani. Nag-aalinlangan si Paulita sa mga pangarap na ito ni Isagani, ngunit di naman mawawala ang pananalig na ito ng binata. Kahit na nag-iisang buhay niya ay handa niyang isugal para makamit ang karapatang hinihingi ng bayan. Umaasa ang binata sa pag-unlad ng kanilang bayan. Pinapangarap din niyang magkaroon ng paggawaan ng pook, mga daungan at mga tanggulang bansa.
Ngayon, dumako naman tayo sa Kabanata 25 na pinamagatang Tawanan at Iyakan. 14 na binata ang nagsama-sama sa bulwagan ng Pansiteria Macanistra de Buan Gusto. Dito magdadaos ng piging na iminungkahi ni Padre Irin alang-alang sa kapasiyahang iginawa ni Don Custodio tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Halong tawanan at iyakan ang naramdaman ng mga binata. Nagtatawanan at nagbibiroan sila, ngunit ito ay pilit lamang, sapagkat dinaramdam nila ang labis ang kapasyahang ginawa ni Don Custodio. Sinang-ayunan nga ang pagpapatayo ng akademya, ngunit ito ay ipapasailalim ng korporasyon, at ang mga mag-aaral ay gagawin lamang tagapaningil ng mga ambag at abuloy. Ang mga nakahandang ulam ay may pinatutungkulan. Ang pansit lang ay kay Don Custodio, lumpiang incheck para kay Padre Salvi, ang tortang alimango ay para sa mga praile at ang pansit gisado ay para sa pamahalaan at sa bayan. Nagkaroon ng talumpatian dahil kung bakit may mga lumapit sa durungan at nanonood sa kanila. Napansin ng mga mag-aaral na may nagmamanman na binata kasama ang isang taong di kilala na lumulan sa isang sasakyang naghihintay. Ang sasakyan na iyon ay kay Simon. Ngayon, tayo naman ay dumako sa Kabanata 26 na pinamagatang Paskidnadas. Maagang bumangon si Basilio dahil sa marami siyang nakatakdang gawin sa araw na iyon. Dadalaw siya sa mga may sakit, tutungo sa pamantasan para sa kaniyang lisensyura at makikipagkita kay Makaraig upang manghiram ng salapi para sa kanyang pagtatapos. Ang malaking bahagi ng kanyang naimpok ay pinantubos niya kay Huli at pinambili ng maliit na dampa para sa kanilang maglolo. Nang makarating si Basilio sa San Juan de Dios at tanungin ang kanyang mga kaibigan tungkol sa paghihimagsik, ay napalundag si Basilio at naalala ang binalak ni Simon na hindi natuloy dahil sa sakunang nangyari dito. Nalaman ni Basilio na maraming mag-aaral ang nasangkot. Lumayo ito sa mga nag-uusap. Sa kaniyang paglalakbay, may nakasalubong siyang isang propesor sa klinika. Tinanong ang binata kung kasali ba ito sa piging at kung kasama ba ito sa kapisanan ng mga mag-aaral. Ngayon, dumako naman tayo sa Kabanata 27 na pinamagatang ang Praile at ang Pilipino. Kasalukuyang nagsasalita sa mga kaibigan nito si Isagani nang siya ay ipatawag ni Padre Fernandez. Dinatnan niyang malungkot at nakakulot ang noo ng pari nang ito'y pumasok sa silid. Ayon kay Isagani, hindi ang mga mag-aaral ang may kasalanan, kundi ang mga gurong nagtuturo sa kanilang ng pagbabalat kayong ugali. Sinabi ng pari na may malayang paglalahad ng anumang si Isagani, nang walang pag-uusig bagkos ay tinanggi pa niya ito. Dahil sa sinabi ng pari ay napangiti si Isagani. Nagpasalamat ito at sinabing natatangi din ang pari. Sa kadahilanan, ang pag-uusap ay di lamang tungkol sa kanilang sarili, minabuti nilang ay bahina ang usapan. Tinanggap ni Padre Fernandez ang paraan ng pakikipag-usap ni Isagani. Sinabi nitong kausapin siya bilang isang guro at hindi praile, habang kakausapin din si Isagani ng pare bilang isang mag-aaral. Kabanata 28, pinamagatang pagkatakot. Naibalita sa pahayagang Enido Pito ang nagkatotoong hula ni Bensay na makakasama ang pag-aaral sa kapuluan ng Pilipinas. Ang balita tungkol sa pagkuha ng mga paskin sa pinto ng pamantasan ay kinatakot ng mga incheck, maging ang general. Maging ang mga praile na pumupunta sa tindahan ni Quiroga ay hindi nagsiputan. Malas naman si Quiroga dahil napataong natanggap niya ang bagong bahay. Nagtungo ito sa bahay ni Simon dahil sa pagkakalang iyon na ang oras upang gamitin ang mga armas na nasa kanyang bodega. Ngunit ayaw makipagkita ni Simon kanino man. Sunod itong pumunta kay Don Custodio upang itanong kung dapat ba nitong balutihan ang kanyang tindahan. Katulad ni Simon, ayaw ding makipagkita ni Don Custodio kahit kanino. Pinili nitong tumuloy sa bahay ni Bensay upang doon makibalita. Dinatnan niya itong nakabaluti mula ulo hanggang paa at ang ginagamit na pabigat sa mga papel ay 2 revolver.
Dali-dali itong umuwi, nahiga at nagdahilang may sakit. Patuloy pa rin sa pagkalat ang balitang magtutulungan ang mga mag-aaral at ang mga tulisan. May mga kumakalat ding nagtungo sa Malacanang ang mag-aaral upang magpahayag ng pagkamaka-Kastila. Ibinalita ni Padre Irene kay Kapitan Tiago na may ilang nag-uudyok sa general na barilin ng ilan upang bigyan ng aral ang mga binata. Ang pagkahuli kay Basilio at pagkahulughog sa mga aklat at papel nito ay lalong nagpaluba kay Kapitan Tiago. Samot-saring patayan ang nangyari dahil sa maling akala. Marami ang pinagkamalan at pinaghinalaan. Nagkaroon ng usapin kung sino ang may kagagawan ng mga paskin. Ayon sa Plateroy, si Padre Salvi ang may kagagawan. Para naman sa iba ay si Quiroga ang may gawa. Kinabukasan, habang naglalakad, ay may natagpo ang bangkay na babae si Benzaib sa luneta. Kabanata 20, ang huling patikor kay Kapitan Tiago. Nagkaroon ng maringal na libing si Kapitan Tiago. Bagaman may ilang pari ang pumuna sa kanya dahil ito ay hindi nakapagkumpisal bago ito mamatay. Pinagtanggol naman ito ni Padre Irene. Ayon sa pari, ang paghihigpit ay ginagawa lamang sa mga hindi nagbabayad. Si Padre Irene ay inatasan na maging tagapamahala ng huling habilin ni Kapitan Tiago. Ipinamana sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo, sa mga korporasyon ng mga pari at ang 20 piso para sa matrikul ng mga dukhang mag-aaral. Ang 25 piso na sanay pamana kay Basilio ay napunta sa bulsa ni Padre Irene. Kinabukasan, sa bahay ni Kapitan Tiago ay pinag-uusapan ang himala. Nagpakita raw si Kapitan Tiago sa mga monghe ng Santa Clara nung ito'y kasalukuyang naghihingalo. 3 pari ang lumapit sa inilibing lahat ng magagawang palatuntunan ay ginawa. Si Doña Patricionong na siyang kalaban ni Kapitan Tiago sa paghahandog sa simbahan ay naghangad na mamatay na din ito kinabukasan upang malaluan ang libig ng yumao. Kabanata 30, pinamagatang si Huli. Marami ang hindi naniniwala sa mga paskin at paghihimagsik dahil sa palagay ng ilan, ito ay pag-iganti ng mga praile dahil sa pagkakatubos kay Huli na anak ng tulisang mahigpit na kalaban ng isang korporasyon. Ayon kay Hermana Pencha, ay mabutit pinaalis na ito si Huli dahil ayaw niyang magalit ang mga praile sa kanya, gayong dinamdam naman talaga niya ang pagkakatubos sa dalaga. Sa simula, ay di makapaniwala si Huli sa balita ni Hermana Bali na patay na si Kapitan Tiago. Ngunit, nang malaman ang totoo ay nahimatay ang dalaga. Dahil wala na si Kapitan Tiago, ay wala nang tagatangkilik ang binata. Naging malungkutin si Huli simula noon. Binalak nitong magpatiwakal ngunit hindi natuloy dahil sa takot na sa impyerno ito mapunta. Nagbigay ng abuloy ang mga kamag-anak ni Basilio, ngunit kulang pa rin ito upang mailigtas ang binata. Kung kaya't umisip si Hermana Bali ng mas mabuting paraan. Sumangguni sila sa tagasulat ng bayan, ngunit wala itong nagawa kundi ituro sila sa hukom. Ang hukom naman ay pinayong sadyain si Padre Camora. Habang nasa daan ay tumanggi si Huli na dumaan sa kumbento. Minsan na itong tumanggi sa mga praile nung nangangailangan ang kanyang magulang. Kung ngayon ay lalapit siya sa praile dahil kay Basilio ay tiyak na marami ang kukudya sa kanya. Tiniis pa rin ni Huli ang mga sisi ng kamag-anak na hindi nakakabatid ng mga nangyari sa kanila ni Padre Camora. Nang gabing iyon ay bahagyang nakatulog si Huli. Ngunit ito ay pagising-giling dahil sa masasamang panaginip. Kung hindi lang sana gabi at madilim sa labas ay tumakbo na ito sa kumbento. Dumaan ng maraming araw ay hindi pa rin nagtungo si Huli sa praile. Isang araw, lumating ang balita, si Basilio na lang ang nabibilanggo. Doon ay hindi na ito nag-atubiling hanapin si Hermana Bali upang magpasama sa kumbento. Nang sumapit na, sa pinto ng kumbento ay ayaw nang pumasok ni Huli. Kailangan pa itong batakin at itulak papasok. Kinagabihan
ay may balitang isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento. Kasabay noon, isang matandang babae ang lumabas na nagsisigaw-sigaw na parang isang baliw. Sa kabilang dako, si Tandang Selo ay galit na pumunta sa kumbento. Ngunit ito ay pinaalis doon sa pamamagitan ng mga palo at tulang. Bumalik ang matanda, sa nayon na umiiyak na parang isang bata. Kinabukasan ay nawala si Tandang Selo, dala ang kanyang gamit sa pangangaso. Kabanata 31. Mga pataas na kawani. Ang pahayagan sa Maynila ay patungkol lang sa nabunyag na patayan sa Europa. Pagbibigay karangalan sa mga predikador sa Maynila at sa tagumpay ng operatang Pranses. Wala man lang nabalita tungkol sa nangyari kay Huli. Balita din ang pag-alis sa bayang iyon ni Padre Camora upang manirahan sa kumbento ng Maynila. Dahil sa pagsisikap ng mga kamag-anak ng mga bilanggo ay unti-unti silang nakalaya. Sunod-sunod na nakalaya ang mga mag-aaral, sina Macaraeg at Isagani. Hindi pa rin nakakalaya si Basilio dahil sa kasalanang pagkakaroon ng mga aklat na bawal. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio, ngunit lalo iyong nakasama nang malaman ng Kapitan General na ito'y naging utusan lamang. Pinangatawanan ng mataas na kawani ang pagtatanggol kay Basilio. Dahil dito, higit naging malubha ang alitan sa pagitan ng mataas na kawani at ng Kapitan General. Ngayon, dumako naman tayo sa buod ng Kabanata 23 na ang pamagat ay mga ibinugyag ng mga paksi. So, dahil sa mga sunod-sunod na nangyari, maraming magulang ang napilitang patigilin ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sa halip ay harapin na lamang ang pagsasaka kasama sa mga tumigil nun sina Pekson, Tadeo at Pelaez. Sinigaan ni Tadeo ang kanilang aklat habang si Pelaez ay namahala sa tindahan ng ama. Si Macaraeg ay napunta sa Europa at si Isigani naman nasa asignatura lang ni Padre Fernandez, nakasulit. Dahil nga sa husay sa pagtatalumpati ay nakapasa sa Salvador. Si Basilio naman ay nanatiling nakabilanggo, habang si Sinong naman ay nagbalita dito ng pagkamatay ni Huli at pagkawala ni Tandang Selo. Si Simon naman ay gumaling na. Ayon kay Benzaib, ito ay hindi na nag-uusig, sa halip ay nagdaraos ng isang handaan bilang pasasalamat sa kanyang paggaling. Naging maswerte naman ang kapalaran ni Pelaez dahil nakabali ito ng bahay nang walang bayad Malaki ang kinita ng kanilang tindahan nakasama sa pangangalakal si Simon at higit sa lahat ay makakasal sa babaeng ninanasa ng lahat na si Paulita. So, ang pag-ibig ni Paulita para kay Isagani ay naglaho na rin na simula ng masangkot ito sa paskin at nabilanggo si Isagani, walang ibang pinagkaabalahan ang Maynila kundi ang maghanda upang maanyayahan sa pistang idinaraos ni Don Timoteo Pelaez para sa kasal ng anak. Sa buod ng kabanatang 33 naman na ang pamagat ay ang huling matuwid ay ang nangyari doon ay dumating na ang araw na pinakihihintay ng lahat. Umaga pa lang ay abala na si Simon sa pag-ayos ng kanyang mga hiyas at sandata. Kasama niya si Kapitan General sa kanyang pag-alis. Pagkatapos nun, marami ang nagsabi na takot si Simon na maiwang mag-isa dahil baka raw ito ay paghigantihan ng mga pinagsamantalahan niya at inapi niya. Dahil doon, dumating ang kahambal-hambal na si Basilio.
Payat na payat siya, gusot at buhok, at walang kaayusan ang damit. Ito ay lumapit kay Simon at sinabing siya ay masamang anak at kapatid. Habang nagsasalita si Basilio ay tahimik lang na nakikinig si Simon. Kung nooy unay ipinagkait ni Basilio ang tulong kay Simon, ngayon ay handa na itong sumama at tumulong dahil utang nito kay Simon ang kanyang kalayaan. Biglang napawi ang pag-aalinlangan ni Simon dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Kaya isinama ni Simon si Basilio sa kanyang laboratorio at inilabas nito ang isang lampara na may katangi-tangi itsura. Matapos na maalis ang ilawan ay inilantad ang loob ng sisidlan. Nagulat si Basilio at napaurong sa takot nang makita niyang nitrosiligena ang laman. Ayon kay Simon, sa gabing iyon ay maririnig ng Pilipinas ang Sa Kabanata 36, mga kapigatian ni Ben-Zaib. Sa kabanatang ito, itatampok si Ben-Zaib, isang manunulat na kilalang tagapagbalita sa kolonyal na lipunan. Ipinakita ang kanyang pagkadismaya dahil sa pagkawala ng interes ng mga tao sa kanyang mga isinulat tungkol sa kontrobersyang naganap kabilang na ang plano ni Simon. Iniisip ni Ben-Zaib na ang kanyang mga artikulo ay makapagtataas ng kanyang reputasyon. Ngunit nabigo siya dahil hindi gaanong napansin ang mga ito. Samantala, binatikos din ng ilan dahil sa kanyang pagkunwari at pagmamalabis sa kanyang mga ulat. Nais niyang ipakita na siya ay makapangyarihan sa larangan ng media. Ngunit ang tunay niyang motibo ay pansariling kapakinabangan. Sa Kabanata 37 naman, ang hiwaga. Sa kabanatang ito, inilarawan ang pagtakbo ni Simon matapos mabigo ang kanyang plano. Habang tumatakas, unti-unti siyang nasusukol ng mga otoridad, dahilan upang magtago siya sa bahay ni Padre Florentino. Si Padre Florentino, bagamat nagdalawang isip, ay tinanggap si Simon sa kabila ng nalaman niyang kasamaan nito. Habang nagkukubli, nagsimula nang magmuni-muni si Simon sa mga nagawa niya at kanyang mga plano ng paghihiganti. Napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang kabiguang maabot ang tunay na layunin ng kanyang pakikibaka, ang kalayaan para sa mga Pilipino. Sa kabanatang ito, nararamdaman ang lalim ng pagsisisi at paghihirap ng kalooban ni Simon. Tayo naman ay magtungo sa Kabanata 38 ng El Filibusterismo, ang kasawian ni Simon. Sa kabanata ito, labis na nanghina si Simon habang nagtatago sa bahay ni Padre Florentino. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan dahil sa sugat na natamo niya sa matinding pagkabigo sa kanyang paghihiganti. Inamin niya kay Padre Florentino ang lahat ng kanyang lihim, na siya ay si Crisostomo Ibarra at ang layunin niya sa kanyang paghihimagsik. Habang nagpapahayag ng kanyang pagsisisi, ipinaliwanag ni Simon na ang kanyang paghihiganti ay nag-ugat sa kawalang katarungan na dinanas niya sa kamay ng mga kolonyal na opisyal at prayle. Gayunpaman, pinagsisisihan niya ang paggamit ng karahasan at pagkakaroon ng pansariling interes sa kanyang plano. Ngayon ay Kabanata 39, Katapusan. Sa huling kabanata, naganap ang huling tagpo ng buhay ni Simon sa bahay ni Padre Florentino. Matapos niyang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga plano at pagkabigo, humanaw siya sa piling ng pari. Tinanggap ni Padre Florentino ang kanyang pagkakamali at pinatawad
pinatawad siya. Ngunit ipinaliwanag na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa karahasan at paghihiganti. Pinayuhan siya ni Padre Florentino na ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng malinis sa puso at marangal na hangarin. Sa huli, pumanaw si Simon sa harap ng pari, dala ang bigat ng kanyang pagkakamali at kabiguan. Ang kabanatang ito ay puno ng emosyon at pagbubukas ng kalooban. Ipinapakita nito na ang galit at pag-iiganti ay hindi kailanman magiging daan tungo sa tunay na pagbabago at ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkakaroon ng dalisay na layunin.